Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Miss nyo ba ako? 2 linggo din ako nawala, ano. Nagbakasyon kasi ako eh. Pero as time goes by, ikikwento ko sa inyo, no, kung ano yung mga nangyari nung last 2 weeks, di ba? So, balik tayo dito sa ating normal programming. Pero bago lahat, i-address ko lang yung sa comment section, di ba? Particularly yung mga busher. Dito, binibigyan ko ng pansin, ha. 'Di ba? Tapos may nagrereklamo, sabi sa akin ganun, binubura ko daw yung comment. Napaka-stupido naman nun. Dahil ba't ko papagurin ang sarili ko magbura, pwede naman kitang i-block. Pwede naman kitang i-block. 'Di ba? At saka binibigyan ka naman ng chance na harapin ako ng live. 'Di ba? Pero ang gusto daw, si Master Logo yata 'yun eh, no. Ang gusto niyang kaharap ako, flesh to flesh daw. Ano yung flesh to flesh? Siguro ibig niyo sabihin sa personal, at saka wala daw camera. Hindi naman po pwede 'yon kasi nagsimula ang argument online eh. Pinagtatanggol mo yung idol mo. 'Di ba? So ang problem nandito sa social media, hindi naman personalan ito eh. Sinabi ko, fake yung video kaninong video ko to kay Boss Vino. Dito ako magbabasa ng comments eh. Kasi dito yung marami akong dapat sagutin. Katulad niyan, sinabi ko, fake yung video. Fake naman talaga. 'Di ba? At yung sinasabi na hipokrito daw ako kasi nag-ghost hunting din ako. Wala namang masama sa pag-ghost hunting. Hindi masama ang pag-ghost hunting. Ang masama, mamemeke ka ng evidence mo kasi panluloko yon. Tapos ang sasabihin daw, yung mga kasamahan ko daw, fake din. Hipokrito daw ako. Ayaw ko daw sa fake, pero yung mga kasamahan ko, fake din. Well, kung yan ang argument mo, explain mo sa akin. Malay mo, totoo, peke naman talaga. 'Di ba? Peke naman talaga si Sir Ed o si Sir Shaman Tope. Explain mo sa akin. 'Di ba? Kung paano naging fake. Gusto ko nga yan eh. At least, kahit pa paano, may ironic lang, na napipinpoint mo na fake yung mga kasama ko, pero yung idol mo hindi. Pero, I do appreciate kung sinasabi mong fake, pero mag-effort ka naman na explain sa akin, kasi ako nag-e-effort ako kung bakit ko nasasabing fake ang isang ghost hunter eh. 'Di ba? At kung mag-check out naman lahat ng sinabi mo, why not na suportahan tayo? 'Di ba? Anyway, nandiyan naman yung mga sinasabi mong fake para sumagot, hindi naman katulad ng idol mo na iwas ng iwas yung mga 'yan. 'Di ba? 'Di ba? Ang punto kasi ganito yung sinasabi nila na paranormal is a belief daw. Partially agree naman ako doon. Given na yung belief na yun ay hindi nagbabago. 'Di ba? Yung halimbawa, sinasabi mo, ang white lady ay dapat hindi nakasayad sa paa. 'Di ba? Yun ang belief mo eh. Pero nung nakakapture ka ng white lady, nakita ko may paa, biglang magbabago. Ay hindi, may white lady pala. Ano na yun? Ka na doon? Hindi na belief yung pinaglalaban mo kasi nanloloko ka na nun. 'Di ba? Pero mag-effort kayo mag-explain kung fake. Kung kung makatwira naman yung sinasabi nyo fake yung mga kasamahan ko, why not na hindi ko kayo suportahan? 'Di ba? Anyway, truth seekers naman tayo lahat dito. 'Di ba? Yun lang naman. Susuportahan kita niyan. Well, start tayo dito. Dito kasi maraming pwede ako sagutin dito sa vlog ko about Boss Vino. So, katulad na itong isa. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Mitch Alegre. Michelle. Kasi sabi niya, ganito lang po sir. Ganito lang po yan sir. Kagaya mo po, nagsusuot ka ng mask para pa-mystery ka din. Para makakuha ka ng subscribers at viewers. Sila ganun din. I don't think na may issue dun. So, siguro, ang pagkakaintindi ko, correct me if I'm wrong, ma'am, yung gimmick, kasi ako,
siguro iniisip mo yung pagsusuot ko ng maskara, gimmick. Siguro pwede naman, ano. Yung paggawa kasi ng gimmick para magkaroon ka ng subscribers at viewers, wala namang masama doon. 'Di ba? Hindi naman masama yun eh. Kung gumawa ka ng gimmick, let's say, ako ay, bago ako mag-start ng vlog, sasayaw muna ako. 'Di ba? Gimmick ko yon, sasayaw muna ako. Or bago mag-start ang vlog ko, kakanta muna ako, kakantahan ko kayo. Hindi naman masama yon para dumami ang subscribers at viewers. Unang-una, hindi naman talaga masama maghanap ng subscribers at viewers eh. Never naman naging masama yan eh. 'Di ba? Kung mag-gain ka ng subscribers sa ginagawa mo, kahit sadyain mo pa yon, hindi naman masama yun eh. Magkakatalo lang doon sa pamamaraan kung paano mo makukuha ang subscribers at viewers mo. Katulad ng iba, niloloko nila yung viewers. Na katulad dito kay Boss Bino. 'Di ba? Pinalabas niya na gumalaw yung rocking chair. Na kahit hindi naman totoo, may cut yung video. Panluloko 'yun. 'Di ba? Alam naman natin na lahat ang pagsisinungaling ay masama naman talaga 'yan mula bata pa tayo. 'Di ba? Hindi ko sinasabing lahat ako ay perpekto. Ako din, nakakagawa din ako ng kamalian. Pero kapag sinabi kong fake yung video at nagsinungaling talaga siya. Walang kinalaman doon yung sarili kong kahit di naman ako ay sinungaling din. 'Di ba? At sinabi ko nagsinungaling yung isa. Totoo naman nagsinungaling eh. Wala namang kabawasan yun. Kahit ako ay sinungaling din eh. 'Di ba? Kahit ako ay pumatay ng tao or kung anong ibabato nyo sa akin, hindi naman nagbabago yung katotohanan na siya ay nagsinungaling sa video niya. Kaya hindi ko nakikita yung point, no? Kapag sinabi ko, fake yung video niya kasi may cut, tsaka ganito, ganyan. Binigay ko yung reason. Biglang, ang sa akin, ang ibabato sa akin, hipokrito ka, peke din naman yung mga kasama mo. Kahit nasabihin mo pang peke yung mga kasama ko at mapatunayan mong peke yung mga kasama ko, hindi mo na iaalis yung fact na nameke ng video talaga yung idol mo. Hindi nagbabago yun. 'Di ba? Kahit na anong justification mo, kasi hindi mo naman ina-address yung mismong problem eh. 'Di ba? Buti nga yung mga kasamaan ko, sila Sir Ed, sila Sir Shaman Tope. Pag kinriticize mo yan, sasagutin ka naman ng mga yan eh. Hindi ka naman iiwasan ng mga yan eh. Yung idol nyo, umiiwas nga eh. Pagka mapuna lang yung video eh. Ang masakit pa nito, nambablock pa yan sa channel nila. O, di ba? Tanungin nyo sila. Now, kung mapatunayan nyo fake sila, di magkakampi tayo. Di ba? Ganun lang naman kasimple. Hindi kasi pwede yung sasabihin mo, mga kasama mo bungo peke. Paano naging fake? I-explain mo naman sa akin. Kasi ako nag-e-effort ako na kapag sinabi ko fake, nag-e-effort ako na na mag-explain sa inyo eh. Kayo din naman ganon. At kung totoo naman yung sinasabi nyo, ay pucha, fake pala sila Sir Ed. Fake pala sila Sir Shaman. 'Di ba? Kaya lang, syempre, may mga dapat kang igalang doon. Kung ano yung deklarasyon kasi. Kasi hindi pwede kasing sabihin mong fake yung isang bagay nang taliwas lang sa paniniwala mo. Well, let's say ganito, hindi ako naniniwala sa duwende. Tapos sinabi ni 88, may duwende. Hindi ko pwedeng kontrahin yon. 'Di ba? Hindi ko rin naman talaga alam eh, pero paniniwala ko lang talaga na walang duwende. Paniniwala niya may duwende. Pero, kung ang sinasabi ni 88, yung nakakausap niya sa vlog niya ay totoong duwende. Magkaiba kasi yon. Hindi ko kinukontra kung may duwende ba talaga o wala. 'Di ba? Pero kung sinasabi niya, nakakausap niya sa vlog niya ay totoong duwende. Doon tayo magkakaroon ng problema dahil alam naman nating fake yon. Yung duwende niya. Ano yung patunay na fake yon? Marami nang kumanta sa akin eh. Marami nang nagsabi sa akin,
Ayoko lang sabihin dito, ito papakita ko sa inyo, merong dinilit na video sa 88 na ilalabas ko lang to pag nagkaharap kaming dalawa. Ang title ng video na to sa akin, Alas. Alas ko kay 88. Maybe, nailabas ko na to dati no, may nakipagdebate sa akin eh. Pero pinrivate ko uli eh. Ito yung video na dinilit niya, na nagko-conflict ito sa lahat ng sinabi ng duwende niya. Alas. Alas ko to kay 88. 9 minutes itong video na to. Dinilit niya to, dinownload ko at nire-upload ko sa akin. Naka-private yan. Ayan o, naka-private yung video na yan. Kaya may pinanghahawakan ako pag sinabi kong fake ang isang bagay. 'Di ba? Marami, pati yung duwende niya na natumba. Ang dami. Kaya ako nasabing fake. Pero hindi ko kasi pwedeng sabihin na fake ang isang bagay nang hindi ko naman pinapaliwanag sa inyo. Sana kayo din, pag sinabi nyo na yung mga kasamahan ko, fake, explain mo. 'Di ba? At kung tama ka naman, wala namang problema yun. Fake talaga, anong gagawin natin? 'Di ba? Tsaka yung mga kasama ko, sinasabi nyo, bakit si Ganire hindi mo ginagalaw? Lahat yan, na-reakan ko lahat yan. Kaya ko lang sila naging kaibigan. Nagpaliwanag kasi sila sa akin eh. 'Di ba? May pakialam kasi sila dun sa puna sa kanila. Ngayon, tanongin mo sarili mo, yung idol nyo ba, nag-e-explain ba yan? Sabi mo, sino ka man naman para mag-explain? Audience ako eh. Ako nga, nag-i-explain sa inyo eh, pag tinatanong nyo ako eh. Kasi obligasyon ko kasi yon sa inyong mga viewers na magpaliwanag sa inyo pag tinanong nyo ako. 'Di ba? Although na, siyempre, hindi naman perfecto ang maisasagot ko sa inyo, pero I'll make sure na susubukan ko yung best ko na mag-explain sa inyo. 'Di ba? O next. Sabing ganon. It's because the purpose of their video are for entertainment. Ma'am, wala nga dinideklara eh. Wala naman akong nakikitang problema kapag may disclaimer yan na itong video na tayo for entertainment for. Ang nangyayari kasi, di ba? Ang nangyayari, gagawa sila ng isang bagay na hindi, syempre may mag-iisip na yun ay totoo o hindi. Big deal ba yon? Big deal yon. Maraming naluloko tungkol dyan eh. 'Di ba? Kay 88 na nga lang eh. Pinagpapalagay na totoo yung duwende. Duwende daw ang nagturo or nagpasuko kay Kibuloy. Tingnan mo kung gaano ka misleading yun, ma'am. Sa'yo, wala lang yon, for entertainment lang yon, may mga naniniwala. 'Di ba? Klaruhin naman nila. 'Di ba? Nasa sa kanila pa rin naman yan. Di wag nilang aminin. Di hindi ko rin sila titigilan na bookingin. Ganun lang naman eh. Kung ayaw nilang aminin, hindi sila aamin, hindi rin ako titigil. Ganun lang naman. Wala namang doon, wala namang problem doon, 'di ba? I don't see any panloloko as you termed. 'Di ba? Hindi ba panloloko 'yon? Na papaniwalain mo yung tao na wala ka man lang disclaimer na umugoy yung rocking chair ng kusa? Ano ba? 'Di ba? Ako nakukuha ko yung bias siguro dahil fan ka niyan. Pero gamitin mo naman ang critical thinking mo. Hindi ba panloloko yun? Papaniwalain mo na umugoy yung rocking chair ng kusa? Kahit hindi totoo? Papaniwalain mo yung isang tao sa hindi totoo? Paano ko sinabing pinapaniwala nila? Hindi naman nila dinideklara na for entertainment katulad ng sinasabi mo eh. 'Di ba? Alam naman natin ang level ng mga pag-iisip ng mga Pinoy. Sabi mo naman, wala ka nang pakialam doon. Yung gusto ko sabihin wala ka na rin pakialam doon. Bahala kayo diyan. Kaya kasi sinasabi ko, maniwala kayo diyan. Hindi ko kayo pinipigilan. 'Di ba? Huwag niyo rin akong pigilan sa gusto ko sabihin. 'Di ba? Ito naman sinasabi. Yung iba hindi ko kayo pinipigilan. Huwag niyo rin akong pigilan. Pigilan, ha? Pwede niyo akong komentan, pero wag niyo akong kukomenta ng mga wag ka magsalita. Wag mong reakan. Wag yung may pagpigil. 'Di ba? Pwede kayo mag-justify sa akin. Wala namang problema 'yun eh. Halimbawa, sinabi ko, fake yung video. Kontrahin nyo. Hindi bungo.
Totoo yan. Di ba? Hindi yan fake. Totoo yan. Kasi ganito. At least, nag-explain tayo. Nandoon tayo sa mismong topic. Hindi yung, wag ka na mag-react. Wag mo silang pakialaman. Pambihira, kung ayaw yung papakialaman yan, edi sabihin nyo sa kanila na i-private yung video nila para hindi makita. Nasa public kasi yan eh. Video ko nga, pinakikialaman nyo din eh. Hindi ko naman kayo pinipigilan. As much as possible, sinasagot ko naman kayo. 'Di ba? Kahit nga minsan umaabot ng personal. Yun nga, dapat wala na kayong pakialam pag personal choice ko or ano. Pero pinipilit ko pa rin maging fair sa inyo. 'Di ba? Ikaw, sir, mas okay siguro kung i-reveal mo na lang mukha mo for your credibility. Doon ba nakasalalay? Sa mukha ba nakasalalay credibility? 'Di ba? Doon ba nakasalalay? Paano yung mga author ng libro mo nung elementary? Walang credibility ba yung nakita mo ba ang mukha noon, yung nagsulat noon? 'Di ba? Si Jose Rizal nga gumamit ng pen name eh. Hindi niya totoong pangalan eh. Wala ring credibility si Rizal? Dahil hindi siya nakikilala na titingnan mo pa rin kasi yung facts na sinasabi. Kaya nga paulit-ulit ko example, di ba? Kapag sinabi ko 1 plus 1 is equals to 2, mali ba yon dahil nakamaskara ako? Pag sinagot ko 2 ang 1 plus 1, mali. Dahil nakamaskara ako, I don't think na may kinalaman to. Kasi lahat ng sinasabi ko, pwede nyo naman i-double check kung totoo o hindi eh. Di ba? Halimbawa, ang capital ng Metro Manila ay Manila. Mali na ba yon? Dahil nakamaskara ako? Na sinabi ko na Manila ang capital ng Metro Manila? Paano ko sinabi kung wala akong maskara tapos sinabi ko Quezon City, nagiging tama na ba yon? Hindi pa rin. Di ba? Ikaw po dapat mag-move on. Ba't ako mag-move on? Wala naman sa akin yung problema. Ito si yung wala binura, mga malakasang rebat ko. Ano ba yung malakasang rebat mo, yung flesh to flesh? Iisa-isahin ko. 'Di ba? Kaya deleted, ayaw malaman ng ibang tao kung anong meron sa iyo bungo. Hindi makaribat. Binibigyan nga kita ng chance na magharap tayo. Kasi dito minsan, ang tanong ko sa'yo, hindi mo rin naman sinasagot ang tanong ko sa'yo eh. Buburahin na lang. Anyway, lahat naka-documented screenshot. Go! Ipakita mo! Kung gusto nyo malaman kung anong pinagagawa niyang bungo na yan, abangan nyo na lang ha. Feeling investigador, apply ka muna NBI. Di pwede paminta sa NBI. Ikita mo yung mga attacking ganito, men. 'Di ba? Instead na yung argument, biruin mo, may sasabihin ako, feeling investigador. Anong feeling investigador? Sinasabi ko lang naman yung totoo. Kailangan mo pa ba, ito hindi ko naiintindihan, kailangan mo pa ba na maging taga-NBI bago mo malaman peke yung video ni Boss Vino? Abay, ginawa mo naman tanga lahat ng Pinoy. Kahit hindi ka NBI, kahit nga elementary graduate ka, makuha mo lang yung explanation kung malalaman mong peke ang video niyan eh. Kailangan, tinan mo mga level, Tagal na ni Bungo sa YouTube, hindi lumalaki subscriber. Ulo kasi ang lumalaki, yan tuloy. Sabi ganun. O di napatunayan na hindi effective ang ginagawa ko. 'Di ba? Yung sinasabi para lumaki, yung katulad nito, nagkokontrahan kayo eh. Para makakuha ka ng subscribers of viewers. Wala eh. Hindi daw lumalaki yung subscribers ko eh. 'Di ba? Kasi nga ito yung sinasabi ko na hindi priority sa akin ito. Tandaan niyo yung term hindi priority. Hindi ko sinasabing ayoko na magkaroon ng subscribers at viewers, pero hindi ito ang priority ko. Ano ang priority ko? Ang magsabi ng totoo. 'Di ba? Yun ang priority ko. Hindi ko priority magkaroon ng when you say priority, ito yung dapat mauuna. Parang ganito yan, men, Ito na naman, example ko na naman to. Estudyante ako. Ang priority ko po ay makapagtapos ng pag-aaral, hindi maglaro ng PlayStation. Pero may PlayStation ako sa bahay. Magpi-PlayStation ako pagka natapos ko na yung
yung homework ko, yung pag-aaral ko. Hindi ko sinasabing ayoko sa PlayStation, hindi ko lang siya priority. 'Di ba? Halimbawa, may pera ka, ano, ang priority ko muna, makabili muna ako ng grocery bago ako bumili ng bagong cellphone. Yung mga importante muna. Pero hindi, it doesn't mean na hindi ka bibili ng cellphone. Uunahin mo lang talaga importante. Parang priority ko. Sabihin ko muna yung totoo. 'Di ba? Kung talagang hindi ko kaya makakuha ng views sa pagsasabi ng totoo, ano magagawa ko? Kung ayaw nyo talaga sa totoo. 'Di ba? Pero kung ang priority ko ay subscribers at viewers, kahit na kagaguhan yung mapapanood, pupurihin ko yan para gustuhin nyo ako. Maniwala kayo sa akin. Kahit puro kagaguhan na yung ginagawa, hindi ko kukontrahin yan. Sasabihin ko, uy, ang galing. Kasi gusto ko mag-gain yung trust nyo eh. Nakukuha nyo ba, mga kababayan ko? Sabing gano'n, nakakasawa na kasi yung content niya. Pero salamat, nandito ka ha. Kahit nananawa ka. Kahit ba naman ganyan ang basher ko, di ba? At least salamat, nandito. Sino ba yung mga kino-content niya? Nakakasawa na kasi yung content niya. Sino ba yung kino-content niya? Haha. Ang kilala ko lang si Ed Calawag na fake din. Explain mo naman kung paano maging fake. Malay mo, may punto ka naman, di ba? Hindi ko naman pwedeng sabihin agad, hindi, totoo si Ed. Ay, malay mo kung fake talaga si Sir Ed Calawag. Ano gagawin natin? Siguro, nagiging bias lang ako dahil kaibigan ko yung tao. 'Di ba? Yung pagiging bias kasi, hindi naman hindi naman masama yon, or hindi naman unusual yon. Sorry sa term na hindi masama. Masama ang pagiging bias. Pero, yung bias, lahat tayo, meron tayo niyan. 'Di ba? Kahit nga halimbawa, let's say, ikaw magiging judge sa isang beauty pageant. Ang kasama doon sa beauty pageant, yung kapatid mong babae at yung ibang mga babae pa. Siyempre, dahil judge ka doon, bias ka sa kapatid mo. Dahil gusto mo yun na manalo eh. Kahit di naman tayo, bilang Pilipino, kampi tayo kay Pacquiao pag lalaban siya. Nung mga panahon ni Mayweather noon. Kaya pag natatalo si Pacquiao noon, naalala ko nga noon eh. Nung, di ba yung pangatlong laban nila ni Marquez? 4 yung laban nila ni Marquez, di ba? Yung pangatlo, questionable yung pagkapanalo ni Manny Pacquiao. Tama? Pero tayo mga Pilipino noon, talagang paninindigan natin panalo si Manny Pacquiao noon. Kasi nung pang 4, di ba, bagsak siya kay Marquez. Dahil naiintindihan ko, bias tayo bilang Pilipino. Di ba? Kaya nga may mga, kahit nga mismong justice mismo ng Supreme Court, nag-i-inhibit eh. Pag may conflict of interest eh. Kasi hindi talaga nawawala ang bias. Part ng pagiging natin ang bias, pagiging human. 'Di ba? Biro mo, Supreme Court justice na 'yun ha. Pagka may mga taong sangkot sa nag-i-inhibit 'yon. Kahit mismong judge. Let's say ang akusado ay anak ng judge, hindi niya pwedeng litisin ang isang kaso na involve ang anak niya. Kasi nandun yung bias. Nakukuha niyo ba ibig ko sabihin? Now, ngayon, kung nasasabi yung fake si Sir Ed Calawag, go ahead. I-explain. At baka naman may point ka. Kasi diyan ako mamumulat eh. Kasi pwede ako maging bias dahil kaibigan ko yung tao. Nakukuha mo ba, sir? O hindi? Hindi kasi pwede yung galit sa fake. Paano mo nasabing fake? Fake agad. 'Di ba? Na hindi ka mag-effort ka naman na mag-explain. 'Di ba? Baka sakaling makuha ko kung saan siya fake. Kasi kahit anong gusto, tinry kong panoorin niyo yung reaction video ko dun sa kay Ed Calawag sa KMJS nung nakaraang gabi ng lagim na episode. 'Di ba? Ang sabi doon nung nire-reactan ko, nag-i-struggle talaga ako.
Kasi nga kaibigan ko si Sir Ed pero pinilit ko maging fair talaga. Doon sa reaction video ko. Pinilit ko siya maging fair. Maniwala kayo sa akin. 'Di ba? Sabi niya, ganyan talaga ang toxic na channel. Gusto ko lang subaybayan ang paglubog mo. Impokrito, sinungaling, kahit na di daw lumaki. Sino maniniwala sa'yo? Walang maniniwala sa'yo. Kahit hindi lumaki. Kung lumaki, okay. Naiintindihan mo ba yung kahit na? Kahit na hindi lumaki. Kasi nga priority ko magsabi ng totoo. Kasi kung kailangan talaga lumaki ang channel ko, lahat gagawin ko. Diyan sa 2020 ako, 4 years na ako nag-YouTube. Yung 4 years na yan, lahat gagawin ko. Kahit lokohin kayo, gagawin ko. Kung gusto ko lang talaga lumaki, pero kung talagang hindi lalaki, kahit na, 'di ba? 'Yun ang ibig sabihin nun, kahit na. Hindi naman sinabi na kahit na hindi daw lumaki. Alam ka namang sabihin ko, ayokong lumaki. Magkaiba yung ayoko nang lumaki ang channel ko sa kahit na hindi lumaki ang channel. Hindi naman kung gaano kabobo yung, sorry, bawal na palang magmura. Kasi nag-usap kami dalawa ni Sir Jess Clint, pati yung YouTube manager. Babawalan na daw yung mga hate content daw. Ayaw ko kung paano gagawin natin doon, no? Katulad nito, sinabi, ito yung reality Mahirap mag-enjoy pag alam mong ginagago ka ng vlogger. Buti kung sinabi niya na ako lang ang gumalaw niyan, joke lang. 'Di ba? Ito yung ibig kong sabihin. Kasi pagdating diyan, pag mag-e-enjoy kayo sa alam nyo ng peke, niloloko nyo ang sarili nyo. Maniwala kayo sa akin. Niloloko nyo ang sarili nyo. Yung sinasabi nyo na okay lang sa amin na fake, at least nag-e-enjoy kami. Maniwala kayo sa akin. Niloloko nyo ang sarili nyo. Kasi ang pinanood nyo kasi doon, paranormal content 'Di ba? Hindi naman start ng vlog niyan sasabihin na agad na ito ay for entertainment lang, 'di ba? Idol Rey Mysterio, doon tayo sa mga legit na paranormal investigator, hindi doon sa mahakot lang ng views. Sino sinasabi sa inyo legit? Intayin ko sagot nyo. Karir na karir to si Master Logo, no? Opinion ko, lahat ng vlogger may script para dumami viewer nila. Basta maging masaya na lang tayo sa buhay at wag makipag-away. Kapag sinasabi ko fake ang video, nakikipag-away ba ako nun? Or yun yung dating? Fake naman talaga I don't think may masama doon. Mas masama yung lolokohin mo yung sarili mo na okay lang. Kahit hindi naman. 'Di ba? Sabi niya gano'n, alam mo bungo, merong tao na hindi tatakbo kasi matapang si Boss Bino. Pero ikaw talagang tatakbo ka kasi isang malaking duwag. Tulad ng explore mo sa morgue sa Pampanga, sumisilip sa'yo, may bintana, sabi mo bata, yun palang sobrang laking takot mo. O ano ngayon kung naapektuhan ba yung yung pagsabi kong fake? Nagbago ba? Ito kasi yun, di ba? Matapang sinasabi nga sa vlog niyan, 'di ba, siya daw yung duwag. Ito yung isipin niyo kapag ikaw tinutukan ka ng peking barel, hindi ka talaga matatakot noon pag alam mong peke yung barel na tinutok sa'yo. Pero pag tinutukan ka ng totoong barel, may chance na matakot ka talaga. Lalo na pag kinasa sa harap mo or binaril ka dito sa gilid tapos sabay tinutok sa'yo, may chance talaga na matakot ka. Pero kung fake yung barrel na ituto, parang ganyan pag fake talaga ang multo, hindi ka talaga matatakot doon. Kaya nga yung video ko na finake, 'di ba? Yung 1 week kung hindi inamin na fake yung video, hindi naman kami natakot doon Na-excite nga kami noon Dahil alam namin fake yung multo. Hindi ka talaga matatakot doon. 'Di ba? Hello po, pareact po sana ng video ni Boss Rino sa abandoned mall, yung may nahagip siya na kaluluwa. Sinabi ko po sa inyo na kapag ang Ghost Hunter ay umamin na hindi ko na gagalawin, pero for you send mo sa akin ang link, sabing ganun. Sabing ganun ni
ni Bungo TV, ikaw lang naman nagsabi na Ghost Hunter ang team ni Boss Rino. Ha, ha, ha. Di mo alam ang pagkakaiba ng Ghost Hunter at Ghost Exploration with mukbang. Dito ako natawa eh. Hindi ko daw alam ang pagkakaiba ng Ghost Hunter at Ghost Exploration with... Ano yung Ghost Exploration? Baka hindi ko pa naririnig. Ginugel ko kasi ito eh. Malalabo yung ano... Anong magkaiba ang Ghost Hunter at Ghost Exploration? I-explore mo yung ghost? Alam ko, ang pag-ghost hunting from the term itself, naghahunt ka ng ghost, naghahanap ka ng ghost. 'Di ba? At gumagamit ka ng gadget para makipag-communicate sa ghost. 'Di ba gumagamit sila ng ghost tube? Hindi pa ba ghost hunting 'yon? Pag tinatanong mo yung ghost tube. Si Boss Vino nga dito sa nagpipicture siya diyan eh. Anong reason ba't nagpipicture si Boss Vino? Umaasa siya na may makapture siya doon sa mga pictures niya. Ano yung pinipicture ng multo? Hinahanap niya. Naghahunt siya ng ghost. 'Di ba? Kaya hindi ko naiintindihan yung magkaiba yung Ghost Hunter at Ghost Exploration with mukbang. Saan mo ba nakita yung neto, sir? Hindi, baka may nakita ka nga naman talaga, I-send mo sa akin yung link, i-comment mo sa akin yung link nitong Ghost Exploration with mukbang na to. Magkaiba daw hindi ko daw alam ang pagkakaiba ng Ghost Hunter at Ghost Exploration with mukbang. 'Di ba? Yung pagmumukbang, wala namang masama doon. May nagko-content talaga ng mukbang eh. Kaya lang yung sasabihin mo na may nagmumulto kahit wala naman, 'di ba? Iba naman 'yun. Next time mag-research. Saan 'yon? Kasi talagang to be fair, sa ni-research ko talaga yung tingnan nga natin yung Ghost Exploration. 'Di ba? Natin, bigyan naman natin ng benefit of the doubt. Natin, Ghost Exploration. Wala eh, ghost hunting din yung yung lumalabas eh. Ghost hunting ito, exploring latest abandoned ghost town. Gumamit din sila ng gadget diyan. Ghost walk, ghost theory. Saan mo nakuha yung ghost exploration na yon? Ghost hunting ang lumalabas eh. I think parehas lang yun. Wala naman talagang term yata na ghost exploration. Pero correct me if I'm wrong, Master Logo. 'Di ba? Gusto ko maintindihan. Kaya, alam mo, nahahalata ako, hindi ka talaga haharap sa akin eh. Kasi lahat ito itatanong ko sa'yo. Hindi ko sinasabing imbento mo lang to, no? Pero kailangan ma-providean mo ko nito. Saan mo na yung ghost exploration with mukbang? Pwede ito sana. Pwede ito, no? Alisin mo na tong ghost, pagkakaiba ng Ghost Hunter at exploration with mukbang. Pero nilagyan mo pa ng Ghost Exploration. 'Di ba? Hindi mo naman pwede. Naintindihan ko yung alam yung mga urban exploration. Wala lang yung tingin lang sila sa lugar. Pero itong sila Boss Bino gumagamit to ng ghost tube eh. At nagpipicture siya na hoping na may siya, may makapture siya. 'Di ba? Hindi ko nakukuha, paki-explain sa akin. Next time mag-research ka muna. Balik tayo sa pag-amin ni Boss Rino. Ang dali mo naman mauto, di mo ba get, sinasakyan lang. O, dinanloko nga! Aminado ka! Granting kasi sinabi ni Boss Rino, wala akong credibility eh. Tapos sabi niya sa akin, ang galing ko naman daw mauto. O, aminado ka, naman luloko nga. Nauto ako eh. Ayon sa sinabi mo yan ha, sinasakyan ka lang nila. O, di niloko nga, manluloko nga. 'Di ba? Mahirap kasi ipalusot yung yung idol nyo kahit saan kayo sumuot, 'di ba? Granting na totoo to. Yes. Sige, tama ka. Ang dali ko naman mauto, di mo ba managet, sinasakyan ka lang nila. Kahit na dapat ang nagsasabi niya si Boss Rino kasi ito feeling ko palusot mo lang ito eh. Yung pag-amin ni Boss Rino eh. O kung sinasakyan na, ba't dinilit yung video?
yung live na yun. Bakit niya dinilit yun? Bakit niya pinagalitan si Tayo? O, for the sake of argument, di ba? Ang dali ko naman mauto, yes. Di ba? O di man luloko nga, nauto ako eh. Ikaw na rin na nagsabi. So ano pang pagdidebatihan natin diyan? Ano pang pagtatanggol mo diyan? Ikaw umamin ka na madali ako nauto. So ibig sabihin naloko ako. Manluloko nga. 'Di ba? Ilang beses mo na bang na-debunk mga yan? Ni isang rebat, ni wala ka na receive. Bakit? 'Di ba? Dahil naiintindihan kanila kasi gusto mo ng exposure. Men, kung gusto ko ng exposure, magpipilit pa ako na makipag-collab diyan. 'Di ba? Tsaka yung yung dahilan kung bakit hindi ako nire-rebat, sila dapat ang sumasagot niyan, hindi ikaw. Maliban na lang kung message ka, 'di ba? Na alam mo master logo kaya hindi ko sinasagot 'yan. Kasi ano bang sinabi mo dito? Kasi naiintindihan ko si Bungo, 'di ba? Maliban na lang kung message. Pero kung ikaw ang gagawa, ito napapansin ko kadalasan. Ang gumagawa ng dahilan para sa idol nila ay yung mga supporter. Na minsan nagkokontra-kontra na. Kayo mismo ang nagkokontrahan sa mga sinasabi nyo din. Kasi gumagawa kayo ng dahilan para sa idol nyo kahit hindi naman hindi sila yung nagsabi. 'Di ba? Exposure yun sa'yo, lalo malaking channel ni Boss Rino. Ganyan sila mag-isip out of the box. Gumagawa sila ng kakaibang content para maging urig. Urig ba ang mukbang? 'Di ba? Siya ba yung kauna-unahan nagmukbang? Ikaw naman, 'di ba? At kakaiba sa mata ng tao. Siguro yung mumukbang sa haunted house, 'di ba? Pero yung mukbang itself, maraming naggumawa na nun para hindi magsawa ang manonood sa kanila. See the difference between your channel and their channel. Sa kanila ba lumalago ang sayo, nalalanta? Bakit? Kasi ganyan lang kasi ang kaya mo. Walang improvement. Huwag mong sabihin wala kang pakialam sa channel kahit bumagsak. Napaka-impokrito. Kasi ito hindi naman sa pagiging hipokrito. Siyempre ako, pagka sinabi ko, may care din naman ako kung bumagsak. Pero anong klaseng bagsak ba? Ang ibig mo sabihin, yung walang nanonood? Or mabura ang channel? Kapag mabura yung channel ko, siyempre may care naman ako, pinaghirapan ko din naman, no? 'Di ba? Pero yung kasi ito kung may pakialam talaga ako sa paglago ng channel, mas wise talaga na purihin ko ng purihin yung idol mo. Matagal ko na sinasabi ito eh. Hindi ba kayo nakakahalata? Kayo, galit na galit kayo sa akin, hindi talaga lumalaki ang channel ko. Kasi kung may pakialam ako dyan, na sinasabi mong pagbagsak na yan, abay, sinakyan ko na sinakyan, katulad ng pagre-react ni Boss Rino, sinakyan kahit si Tim Mosorov, na for entertainment purpose, sinakyan yun. Kaya minahal nyo si Boss Rino. Iba kasi ako. 'Di ba? Naiintindihan ko din naman na ayaw nyo sa akin. Pero talagang paninindigan ko to, sir. 'Di ba? Wala naman akong pakialam. Paano ba yung bumagsak? Pag bumagsak, ma-delete? Oo, may pakialam ako doon. Yung masunog ang channel ko, mawala ang channel ko. Oo. Pero yung walang manood sa akin, kasi may mga supporter naman ako eh. Kahit konti yung mga yan, 'di ba? Mahal na mahal ko yung mga yan eh. 'Di ba? Napaka-impokrito mo pag sinabi mo yan. Sino ba may gustong bumagsak ang channel? Ikaw lang ata. Ito magkaiba yung yung word na kahit. 'Di ba? Dun sa gusto. Parang ganito yan, uuwi ka, ikaw master logo, pag sinabi mo kasing kahit, okay lang na meron, okay lang na wala. Tama? Halimbawa, ikaw master logo, may anak ka na ba? Humihingi ng pasalubong sa'yo yung anak mo. 'Di ba?
Or halimbawa, pauwi ka ng bahay. Sabi sa'yo ng anak mo, pa, or daddy, uwi ka na, namimiss na kita, daddy. 'Di ba? Tapos, sabi niya gano'n, kahit wala ka ng pasalubong. 'Di ba? Kasi yung kahit wala ka ng pasalubong, okay kung meron, okay lang kung wala. Nakukuha mo ba ibig ko sabihin? Hindi naman sinabi ng anak mo na gusto ko nang wala kang pasalubong. Magkaiba 'yon. 'Di ba? Ang gusto ko, wag ka nang bumili ng pasalubong. Syempre, dahil sa bata, naiintindihan yung ibig ko sabihin. Yung kahit bumagsak, 'di ba? Kasi hindi kasi ito ang priority ko eh. I'm so sure, maapektuhan din ako. Let's say, ang term na pagbagsak ba, mabura yung channel ko? Diba? Pero as long as hindi nabubura ang channel ko, may pag-asa ako ng sa akin at maghihintay ako doon. Pero kung ang term mo ay bumagsak na madidelete ang channel, syempre, maapektuhan ako doon. Diba? Pinaghirapan ko na naman to. Kahit ba naman na 20,000 lang ang subscribers ko eh. Diba? Yung intindihin po natin yung word na kahit na. 'Di ba? Halimbawa, yun nga, uuwi ka sa anak mo. Kahit wala kang pasalubong, maligaya yung anak mo. At least umuwi ka. Yun naman talagang gusto ng anak mo eh. Pero mas maligaya ang anak mo kung may dala kang pasalubong. Optional. Pag sinabi mo kasing kahit na, may kahit, optional na lang yan eh. Let's say hindi bumagsak ang channel ko. Mas maganda. Pero kahit na bumagsak, okay lang. 'Di ba? Kasi hindi naman itong priority ko eh. Wala naman diyan sa priority na yan. Naiintindihan nyo? Ako nag-e-effort ako mag-isang oras na akong kaka-explain. Gas-gas ka na ba hanggang dyan lang kaya mo? Wala ka na, palubog ka na. Who cares? Kakasawa na yung content mo. Sasabihin mo, bakit ako andito siya? Kasi gusto ko subaybayan. Hindi. 'Di ba? Nag-aano kang makapuntos. 'Di ba? Kaya nga sinabi ko sa'yo, yung mga sinasabi mong palubog, naranasan ko na yan, men. 'Di ba? Marami na nagsabi sa akin yan, supporter ni FLM noon, during FLM days. Sanay ako sa ganyan. 'Di ba? Ang ganda sana manood kung nakikita ng buo. Medyo lakihan mo pa ng kaunti yung screen mo. Nakikita pa yung nire-review mo. Ano po, ganito kasi yan. Nasagot ko na to before eh. May tinatawag po kasi tayong fair use. Hindi kasi pwedeng, yung iba nakakalusot Kasi pag nilakihan ko yung video na nire-reakan ko, pwedeng i-claim yun ng owner. Yung karapatan po na mapanood nyo ng buong buo yung video, nasa may-ari po ng channel yon. Yung karapatan nyo na mapanood ng buong buo yung video. Ang sa akin kasi, ginagamit ko lang yun as reference. Kasi hindi naman talaga yun, ang content ko kasi dito, yung dinadaldal ko, yun yung pakikinggan at panonoorin nyo sa akin, yung sinasabi ko, hindi yung video nila. 'Di ba? Sarcastic ang datingan, dapat tinakpan ng video ng mukha niya. Exposure ang gusto eh. Di naman pinapansin nila Boss Rino and team. Nung sinabi nga na wala akong credibility, di ba pagpansin na sa akin yun, ikaw naman. Umamin na nga eh. Grabe naman, pati ba naman ito, sabi ni Terdexy, grabe naman, pati ba naman ito, parang hindi naman po big deal sa ibang viewers yan. Hindi kasi, yung pagiging big deal kasi, subjective yun eh. 'Di ba? Hindi pwedeng, hindi big deal sa inyo, sa iba, hindi na big deal. 'Di ba? Yung iba nga, big deal na magkabaligan ng Katniel eh. 'Di ba? Big deal yung mga fan ni Catherine Bernardo at ni Daniel Padilla. Big deal sa kanila magkabalikan. Kahit naman hindi magkabalikan niya, wala naman sa akin eh. Naiintindihan niyo ba ibig ko sabihin?
'Di ba yung pagiging big deal subjective 'yon? Parang kinakain na po yata kayo ng sistema nyo, boss eh. Anong kumain sa akin? Hindi ba kinakain ng sistema yung naghahabol ng views na gumagawa ng peke? Ano ba? Dahil kung kinain ako ng sistema, makikigaya ako sa ginagawa ng mga yan. Grabe, respeto naman po. Hindi porket na may nakita kayo mali o may nadibang kayo sa video, is ganun na siya. Ano, yung ano, hindi na yata ito naulit eh. Di katulad ng nadidibang po, boss. Wala din naman. Ito ha, porkit hindi na naulit, may panluloko pa rin nangyari. Kasama ba sa criteria yung pag hindi na naulit, ano? May panluloko nangyari, hindi mo maisagot eh. Hindi porkit may nakita kayong maliod na dibang kayo sa video is ganun na siya. Ano yung ganun na siya, yung manluloko? Ginawa niya eh. May nakita nga tayo mali, kaya nga, parang ganito yan, ano? Ano bang analogy ang pwede dyan? Halimbawa, ganito, no? Nakakotse ka. Nag-beating the red light ka. Red light, gumo ka pa rin. Pwede ko sabihin na traffic violator ka nun. Traffic violator, tama ba? Or halimbawa, once ka lang pumatay, criminal ka na nun. Pag nahatulan ka na guilty. Once, kahit ba, hindi kasi na ano yun eh. Di ba, men? Yung kape mo, no? Lagyan natin ng konting-konting tae. Di ba? Tae pa rin yun na nilagay sa kape eh. Madumi pa rin yun. Hindi wala tayong pinag-uusapan na ano, wala tayong pinag-uusapan dun sa frequency. Dun sa ginawa. Di ba? Kahit ba naman nag-grocery ka, no? Hindi cart ang dala mo. Dala-dala mo lang isang instant noodle. Di ba? Shopper ka pa rin nun. Hindi ko nakukuha. Respeto sa fake. No way. Sabi ko gano'n. Kaya nga po, boss, isa lang yan. Dapat di mo na pinansin. No! Di ba? Yung pagpansin kasi, karapatan ko yun. Ikaw nga, pinansin mo ko eh. Di ba? Bakit willing kayong palusutin yan? Hindi naman masama yung ginawa ko na pagpansin. Substantial naman yung evidence na pinakita ko. Di ba? Bakit nyo ko, ito yung ayoko, yung kukontrahin nyo ko na hindi mo na dapat, wag mo nang pinansin. O, wag na. Yung pipigilan nyo ko. Di ba? Walang pigilan. Okay lang sana kung ano, hindi naman po totoong na meke yan. Sa katunayan. Ganyan. Pero yung gagawin ko, di ba? Wala kayong karapatan doon. Pwede nyong kontrahin yung sinabi ko. Di ba? Kontrahin yung sinabi ko na mali yung sinabi kong fake yung video. Mas okay pa yon, pero yung hindi mo na dapat pinansin. Bakit? Di ba? Matino naman yung channel po niyan eh. At respeto kasi wala namang karapatan na husgahan ang Hindi tao ang hinusgahan ko yung video. Di ba? Dahil fake yung video, hindi niya inamin, marami siyang pinaniwala. Hindi ba panluloko yon? Di ba? Video yung inaano natin eh. Kapag gumawa ka ng peking video na hindi mo inamin at may napaniwala ka, hindi ba panluloko yon? Ano ba? Kilala na po yan ng mga subscribers niya. Ito yung masakit eh. Kilala ka na ng mga subscribers mo na hindi ka gagawa ng ganyan. Biglang gumawa ka. Katulad nung nangyari sa akin, di ba? Maraming na-disappoint sa akin. Kahit nga close na kaibigan ko, nagalit din sa akin eh. 'Di ba? Na yung gumawa kami ng fake na video, after 1 week saka ko inamin na peke. 'Di ba? Hindi mo nakukuha yung ano. At kung maaari, pasalamat pa nga kasi nakiki-content ka lang sa video niya. O sa video ng iba. Hindi ba ganyan din ang ginagawa ng mga idol mo? Nagre-react din. Si Boss Bino nagre-react din yan. Si Boss Rino nagre-react. Ano ba? Di ba? Sa paggagawa kasi ng video, kailangan natin ng topic. Kahit na anong content. Ano bang content mo? Let's say ang content mo ay
pag-ghost hunting, ano, syempre kailangan mo ng ano, ng haunted house o ng location para maisagawa yon. Kailangan mo ng subject. Ako, ang content ko, reaction video. Syempre, kailangan ko rin ng video para, ano, di ba? Parang sinabi mo na, ano, kailangan magpasalamat din ng mga pulis sa kriminal. Dahil kung walang kriminal, eh, hindi sila magkakaroon ng hanap buhay. Ano ba? Napapansin ko, no, di ba? Nag-i-struggle kayong i-justify yung panluloko na ginawa ng idol nyo. Kung saan-saan tayo nakakapunta. Na kahit nasitahin mo ako dyan, di ba? Hindi pa rin magbabago na nameke pa rin ng video yung idol mo. Na hindi niya inamin. Di ba? Hindi nagbabago yun. Hindi ka na gumawa ng video. Wala kang sariling content. Sure ka? Nakita mo ba yung video ko? Wala ako sariling content? Actually, itong inaano ko nga ngayon, ang content ko yung daldal ko eh. Hindi ba sa akin? Galing sa akin yun. Kaya ka nga nagalit sa akin eh. Kasi nga ang pinanood mo sa akin, yung sarili kong sinasabi dito na content ko. Kasi kapag sinabi mong wala kang sariling content, ang gagawin ko ganito. Ida-download ko ang video ni Boss Bino. Tapos i-upload ko yung video niya na gano'n din. Na wala akong ginawa. Yun talaga, wala akong sariling content nun. 'Di ba? Kumikita ka sa content ng iba, 'di ba? Ganyan din ang ginagawa nila Boss Rino eh. Ano ba? Nila Boss Vino, nag-react nga si Boss Vino eh. O tingnan natin yung ano, hindi nyo nalalaman yung ginagawa ng idol nyo. 'Di ba? Double standard. 'Di ba? Double standard. Tingnan natin yung ano. Nag-react nga yan ng camping, 'di ba? Oh. Nagugustuhan ko tong ano eh, tong camping eh. No, 'di ba? Oh. Paano 'yan? Video, solo pa rin naman. Tignan mo sinabi, natawa ako dito eh. Tutulan nyo to ha, tutulan nyo to. Pero solo pa rin naman. May ini-imply siya dito. Ayan oh. Pero parang, hindi ko alam kung parang may kasama siya dito eh. Pero solo pa rin naman, kahit naman may kasama ka, so basta nakikita na ikaw lang yung tao dun sa video, solo pa rin naman yun. Agree ba kayo doon? Solo pa rin naman daw yon kahit may kasama ka. Basta ikaw lang nakikita sa video. Ano ini-imply nito? Na hindi totoo yung solo nila? Hindi, wag na tayong pumunta doon ano. Pero agree ba kayo doon? Solo pa rin naman daw yon kahit may kasama ka. Ano ba? Ay, nako. Sana ba yung ano? Yan nga, nagre-react. Lalo na si Boss Bino, nakilala yan sa pagre-react ng ano ba? Hindi mo po ako basher, pero sana lang may nadadamay na po kahit matino naman ang channel. Hindi nga matino, may panluloko nga eh. Ano ba? Ikaw na rin ang nagsabi, may mali. Haha, di na nakasagot sa'yo si Bungo kasi guilty na kumukuha lang ng video para lang mapagkakitaan. Nahiya ako kay Boss Rino ha. Ito yung sinasabi ni na dinidelete daw yung video, yung comment. Andiyan yung comments mo. Ilang beses mo ngang inulit yan, siguro hindi nagre-reflect. Ganito technique, para makita nyo, ito yung gawin nyo, sa comment section, isort by nyo. Sort by newest first. Lalabas yung akala mo na na-delete na video. 'Di ba?
Sabi niya gano'n, hindi ako lumalaban sa mga duwag. Technically, lumalaban ka na sa akin. Sa comment section nga lang, alam ko sa sarili ko na kayang-kaya kita, kaso di ka nagtatanggal ng mask. Paano ba yan? Diyan pa lang wala ka na. Hindi daw ako nagtatanggal ng mask. So, nag-forward ako sa kanya ng video na wala akong maskara. Di ko kailangan ng puntos. Ano to, game? Gusto ko lang malaman mo, paulit-ulit ka lang alam na ng taong bayan na peke yan. Aminado ka pala na peke. Di ba? Kung ito hindi ko naiintindihan, alam na ng tao na peke, pero nagagalit ka sa paulit-ulit ko sinasabi na peke. Kasi sa totoo lang, dapat wala tayong problema, men eh. Alam mo palang peke, sinasabi kong peke dito, paano naging problema sa'yo yun? Di ba? Na ano'y ka na paulit-ulit ako? Na peke? Isang beses ko lang ginawa ng video yan eh. Masakit kasi yun. Dito ko nakikita, masakit kasi sa inyong tanggapin yun. So, dahil undeniably na yung evidence na peke, aaminin mo na lang, magsa-self-defeating statement ka na lang. Di ba, dito pa nga lang tapos na yung magiging debate natin eh. Alam na palang peke, sinasabi kong peke, so paano ka nagkaroon ng problema sa akin? Ayun, sabi mo, alam na ng taong bayan na peke yan, hindi na kailangan mo ng video mo. If hindi mo need yung video, di wag mong panoorin. Diba? Ako need ko ng video nila. Need kong i-expose. Kaya pinapanood ko. Pero kung hindi mo na need ng video ko, parang ganito yan eh. Hindi mo naman, lalaki ka, diba? Hindi mo naman kailangan ng napkin eh. Bakit po problemahin mo yung pagbili ng napkin? Maliban na lang kung inutusan ka ng anak mong babae or ng girlfriend mo. Diba? Pero kung sa sarili mo, kung hindi mo naman kailangan ng napkin, bakit ka bibili ng napkin? Stupid, diba? Dito halatang masakit, di ba? At ng Ghost Hunter na yan, kailangan video mo na peke lahat yan ng Ghost Hunter na yan. Pati yung kasama mong grupo na hindi mo magalaw. Ano, bungo, tama ba ako? Sino ba yung hindi nagalaw? Inisa-isa ko sa'yo yan, men eh. Si Ed Kaluwag. Tingnan natin, may reaction video ako. Panoorin yung mga video kay Sir Ed Kaluwag dati noon. Yung mga lumang video. Hindi ko nagalaw. Sino ba yung sinasabi mo na hindi ko magalaw si Sir Ed Kaluwag? Kaya nga ako kinontak niya ni Sir Ed Kaluwag eh. Dati nun eh. Dahil gusto niya mag-explain dun sa napuna ko sa video niya. Yan o. 2023 pa, inano yan o. Ed Kaluwag review. Panoorin niyo to. O, nareakan ko na rin pala si Ed Kaluwag nung dati, 2023. Then ito, tumawag na sa akin si Sir Ed, ano? At tandaan nyo ha, si Sir Ed yung nag-approach sa akin. Ito yung, kasi nararamdaman ko na isusumbat sa akin. Ako yung lumapit kay Sir Ed eh. Diba? O ito yung convo namin. Hello, sir. Okay na. Hello, sir. Good evening. Oh, good evening po, Sir Ed. Kamusta na? Ito, may ginapay na din. Mukhang pagod kayo ah. Oo, medyo naging busy. Daming naging lakad eh. Anong sa atin, Sir Ed? Diba? Anong sa atin? Kasi nga, siya yung kumontak sa akin. Kasi kung akong kukontak dyan, ako yung may pakay. Yan tungkol sa kasi nga, gusto ko yung way mo. Honestly, gusto ko yung way mo. Apo. Yung Diba? kinikriticize mo yung mga ganon. Kasi Diba? Confidential na ibang napag-usapan niya. 41 minutes kami nag-uusap. Ito yung unang pag-uusap namin. Diba? In-approach ako ni Sir Ed. Just imagine, Ed Kaluwag na yun ha. Yung mga idol nyo, sino ba yung mga yan? Para yun lang, nag-react ka agad. For entertainment lang, big deal sa iyo yun, bungo. Diba? Kung hindi sabihin. Hindi pala big deal sa inyo, bakit nyo ako pinansin? Diba? Sa akin lang ba big deal? O why bother?
Napansinin ako kung sa akin lang big deal at sa inyo hindi. 'Di ba? Dito nyo makikita yung pagiging ironic ng pagiging fan nyo. Hindi pala big deal. Sa akin big deal. Eh bakit nyo ako pinansin? 'Di ba? Oo nga po di naman big deal 'yun eh. Exactly. 'Di ba? Kasi di naman ganoon si Boss Bino, di naman na ata naulit. Aminado ka nangyari. Hindi rin naman naulit yung reaction video ko diyan eh. Naulit pa ba 'yan? Hindi na. Re-upload nga 'yan eh. Ito lang yung una't huli kong kasi sa tropa nila, siya lang yung hindi ko pa nare-reakan. 'Di ba? Naulit pa ba ito? Hindi ko na nireakan 'yan. Ngayon nga, content nila, puro mukbang at prank sementeryo. Hindi ko naman pinapansin yung pagmukbang eh. Pati yung prank sa sementeryo. Diba? Hindi ko naman pinansin yun eh. Inggit kasi yan si Bungo. Sasama nila Balbaliw Adventure Ducks. Diba? Walang kamatayang inggit. Tapos di na nahiya siya paggalit niyan. Sinabi ko, irespeto niya naman. Paano ko nagalit sa'yo? Hindi niya naman kilala. Sabi niya, ba't daw irerespeto ang fake? Ay, exactly. Bakit mo irerespeto yung fake? Yung manloloko? Hindi nila deserve yun. Kayo, kung gusto niyo irespeto, di go ahead. Diba? Irespeto niyo yan. Parang natawa lang ako bakit siya ba ka-respect? Huwag niyo akong irespeto. Huwag niyo akong irespeto. Hindi naman nagde-demand ng respeto sa inyo eh. Inaaway niyo nga ako, diba? Diba? Mula noon hanggang ngayon, nakasandal pa rin daw sa content ng iba. Uy, mag-check ka naman ng mga ibang videos ko. Napaghahalataan ka na hindi ka nanonood sa akin eh. Sabi ganun. Karir na karir si Master Nanonood ako sa mga yan obvious na na peke. Yung si Bino pa serious na may narinig na kung ano-ano, kita naman na fake. Sakit nito kay Master Logo. Kay Shaman Tope at Bungo, naniniwala ka. Ay naku, wag kayo maniwala sa amin. Hindi porket ako yung gumawa ng video, paniniwalaan nyo na. Ako na mismo yung nagsasabi. Malay nyo, kaya nga tinuruan ko kayo, kaya nga gumawa ako ng peke nun, di ba? Minarkahan ko na kayo sa utak nyo. Na kahit sa amin, huwag kayo magtitiwala. Diba? Gumawa kasi ako ng fake video nun. After 1 week, saka ako inamin sa inyo na fake yung video. To teach you na magkaroon na kayo ng critical thinking. Kasi superb yung ginawa namin video na yun. Marami talaga naniwala dun eh. Alam nyo ba na makiki-MJS na kami dahil dun? Kinukuha na yung namin. Pero hindi eh. 'Di ba? Sinabi, mas importanteng sabihin namin yung totoo. Panoorin niyo yun yung ginawa namin video sa ospital. Sabi niya ganon. Suggestion lang. Kayo sinasabi na kay Shaman Tope at Bungo naniwala. Huwag kayo maniwala sa amin. Use your critical thinking. Hindi porket kami ang gumawa, maniniwala na kayo sa amin, wag. 'Di ba? I-pinpoint nyo ano ba yung mali dun sa ginawa namin. Okay lang 'yun. 'Di ba? As long as hindi naman kayo namin personal, na parang yata yun, mas maganda 'yon. 'Di ba? Kasi 'yun naman ang pinopromote ko dito eh. Magiging tool nyo yan para hindi kayo maluloko. Suggestion lang, boss, liitan mo yung cam mo, lagay mo sa gilid. At kung magsasalita ka na, pwede mo i-zoom in sa mukha mo. Tapos, hindi pwede po kasi may purpose po. May tinatawag po kasi tayong fair use. 'Di ba? Kasi kung lalakihan ko yung pwede naman makalusot, no? Gusto ko lang maging safe. Kasi pwede kang i-strike dun eh. Pagka malaki. Ito bibigyan kita ng example. Kasi kadalasan yan ang inaano sa akin eh. Bibigyan kita ng example. Meron akong content na sa MGB na na-copyright ako kahit na maliit lang yung video. Saan na ba yun? Ito yata yung sa Yolanda.
Paano ba papakita yung... Oh. Ayan oh, inelegible oh. Ganyan kasi ang nangyayari pag full screen. Dahil matakaw ang ABS-CBN, hindi ko nilalakyan. Ganun na rin ang ginagawa ko sa ibang ano, yung karapatan po na mapanood nyo na buo yung video sa channel po nila yon. Ang papanoorin nyo po sa akin kasi dito, yung komentaryo ko. Balik tayo. Ngek, so fake pala yung dun sa apartment na vlog na yung pinusasan. Sabi, according sa account ni Third Eye, si Third Eye nagsabi, according sa account ni Third Eye, scripted daw yun. Yung ano, yung under the closet, according kay Third Eye. So, hindi ko nababasahin yung mga pabor sa akin, ano. Yabang mo. Ito si Ma'am, ano, oh. Hello, Ma'am, kamusta na? Ano, kabati ko na ngayon si Ma'am, eh. Di magtanong ka sa kanila para mapatunayan kanila para dumami sub mo. Eh, bita. Tatanong ako, hindi nga nila ako sagutin, eh. Sabi ni Master Logo kasi naiintindihan daw ako. Ano kaya reaction ng mga legit ghost hunter kapag napanood ng mga fake ghost hunter? Hello, Consumable Official TV. Oo, rerun yan. Wala na makuha video ng mga Bisaya. Grabe ka naman. Wag naman ganyan. Vino Bano. Mema lang, anong gusto mo? Exposure. obvious na affected. Tama sinasabi nila, nagtatago sa likod ng maskara, magpakatotoo ka. Ha? Ako ba yung gumawa ng faking video? Sabi mo ganun. Di mo alam ibig sabihin niya, nagtatago siya sa likod ng maskara kasi hindi niya maipakita kung sino talaga siya. Ay, Papa Balls. Hindi, ano bang problem pag hindi niyo nakikita? Kung ikaw nga, hindi ko makita itsura mo, hindi naman naging big deal sa akin eh. Master Kupal ka na pala ngayon. Sagutin mo ang tanong, ano yung wag burahin? Ito na naman, inaano na naman ako ng puro wag burahin. Ano ba? Ito nga, nag-e-effort nga ako eh. Ang problem kasi, ang gusto nyo lang, kaya siguro ayaw na itong humarap sa akin. Ang gusto niya na siya lang magtatanong. Well, okay naman yun. Pero may mga ibabalik din akong tanong for clarification, 'di ba? Hindi naman pwedeng sasabihin mo sa akin, bakit mo pinatay si Lapu-Lapu? Hindi ko naman masasagot 'yon. Syempre kaklaruhin ko muna. Wait, teka muna. Paano mo nasabing pinatay ko si Lapu-Lapu? 'Di ba? Kailangan i-explain mo muna sa akin 'yon. Hindi pwedeng tatanungin mo ako sa bagay na hindi ko ginawa. Or kung yung malabo. Kahit di mag-vlog yung kupal na bungo na yan, alam ng mga tao na peke ang mga yan. Kailangan pa bang i-vlog yan? Oh yes! Maraming meron nga nagko-comment dito oh. Oh, sabi dito, kaya pala hindi na nila, may realization yung mga nanonood. Ngek, so fake pala yung dun sa apartment na vlog na, di ba? May realization yung mga nanonood. O kung hindi ko in-upload yan, marirealize ba ni Ma'am Geneva? Sarili nyo lang kasi iniisip nyo, men. Ayan na naman, burado reply. Hindi na bubura. Ayan ang reply mo, nakikita ko. Oh. Tigil-tigilan nyo na yung kabibintang na binubura ang reply. Burado reply daw.
Takpan mo ng mukha mo yung video. Para yung isang ghost hunter. Ni-request na marami. Wag yung mga pabor sa akin. Yung mga ano. Katulad nito, master, lumalaban ka sa rights ng idol mo. Pero ito, sabi ni Ma'am Lynn Sudo dito, mga mahilig magpa-Gcash ba yan? Kasi yung isa kilala kong mahilig magparinig at sinabi naman talaga walang credibility. Bla 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 bla. Tapos re-reply mo, matulis to wag kang yuyuko bigla. Men, wag ganyan. 'Di ba? Pamimersonal na yan eh. Doon sa pwede mo naman siyang pwede mo naman kontrahin si Ma'am Lynn Sudo ng nang hindi mo pinipersonal yung tao. Wag ganyan. 'Di ba? Yung sinabi niya na mahilig magpa-Gcash, pwede mo siyang anong ebidensya mo na nagpa-Gcash yan? 'Di ba? Hindi nila gawa yung ganoon, pero yung sasabihan mo ng matulis to wag kang yuyuko. 'Di ba, men? Napanood ko dito video na to, nag-comment pa nga ako na halatang dinaya, 'di ba? Di masama ang gumawa ng ganyang video, pero ang masama di nila, yes. 'Di ba? Totoo. Gawa-gawa lang nila. Labo mo naman doon malamang ganun ang gusto nila, entertainment boss eh. Ikaw nga, di ka binubutasan na bigla ka na lang sumulpot sa YT eh. Bawal ba yon? Biglang, paano ako bubutasan sa kadahilan ng bigla akong sumulpot sa YT? Kahit ikaw gumawa ka ng YT channel ngayon, pwede eh. Isa pa, pagpapakita ng kaduwagan yung nagre-react ng nakamask opinion. Kahit naduwag ako, peke pa rin yung video. Makita ang true color niyan. Akala mo ba mga ghost hunter na kasama legit? Patawa ka, walang legit. I do agree dito. Mas gusto ko nang sabihin mo itong walang legit. Agree ako dyan sinabi mo. Kahit ako, 'di ba? Mas maganda yan na ang maitanim sa isip nyo lahat. 'Di ba? Para pag halimbawa may nangyari at hindi mo na kayang i-debunk, hindi mo na kaya maganda yung explanations eh. Bakit di mo ma-debunk Papa Balls mo? Sabi sa akin ganun. Tapos sabi ko, walang legit. Good, salamat. Sabi ko ganun. Ang bobo mo naman, bungo, di ko pinagtatanggol. Pinagtatanggol mo, gina-justify mo eh. Ano ba, men? Di ba, iiwas na lang ba kayo? Huwag kayo mahihiya kung pinagtatanggol nyo yung idol nyo. Ito yung napapansin kong kadalasan, yung hindi pinagtatanggol. Pero obvious dito, gina-justify mo, dinidifferentiate mo pa nga eh. Yung difference ng ghost hunting sa ghost exploration. Ikaw naman, wag ka namang ganyang kaduwag. Biglang ilalaglag mo na yung yung mga idol mo na hindi mo pinagtatanggol. 'Di ba? Sinabi mo nga, ikaw na nga nag-reason kay Boss Rino, 'di ba? Nasabi mo hindi ako pinapansin at sila ay out of the box mag-isip. Ano ba? Di ko pinagtatanggol dito pa lang, X ka na. Liar. Yung mga yan, una pa lang alam ko na fake lahat yan. 'Di ba? Kung alam mo na lahat na fake yan, 'di ba? Hindi ka dapat naapektuhan sa sinasabi ko. 'Di ba? Strike 2. Di ko kailangan yung video para malaman ko. Bopols pati yung sinasamahan mong grupo at si Ed Kaluwag. Okay, continue. Sana ba tayo? Kasi may dumating yung Shopee ko eh. 'Di ba? Pati yung sinasamahan mong grupo at si Ed Kaluwag. Now, bakit hindi mo magalaw-galaw yung sinasamahan mong grupo? Yung mga Koreano. On more thing. Yung mga Koreano, once ko lang naman nakasama yun eh. Pero na-debunk mismo ni Sir Rivian, 'di ba? May content ako dito. Nakalimutan ko na yung title ng video pero naisingit ko na yung mga Koreano ay gumagawa ng scripted video. 'Di ba? Inamin niya ni Sir Riv. One more thing.
Yung mataba na may balbas, sino nga yun? Di ba, Ghost Hunter yun, di ba? Hindi ko daw ginagalaw yon. Ginalaw ko yan. Si Sir Reeve ba yung sinasabi mo? Binigay ko nga sa'yo yung link niyan, men eh. Di ba? Dinibang ko yung ano niya, interview niya sa off the record. Di ba, Ghost Hunter Kuno, di ba? Ikaw, may pinipili ka kasi bakit di mo magalaw? Yung mga video na ninanakaw mo sa mga content, hindi pag nanakaw yun ay tinatawag na fair use. Ginagamit mo sa content mo. Di ba si Boss Rino ganun din? Nagre-react. Ano ba naman? Hindi ko nababanggitin yung mga pangalan kasi hindi mo alam. Alam na ng mga tao na peke yan. Bakit ulit-ulitin mo pa? Bakit? Di ba? Kung alam ng tao, walang magko-comment dito na, ganun pala, peke. Maring ikaw siguro alam na. Di ba? Wala ka ng ibang makaya kundi sila lang. Just imagine, grupo ni Boss Rino, di ba ang laking subscribers, sila lang, nilalang mo? Si Donsky lang? Nakita mo subscriber si Donsky? Ni Kuya Red lang? Jay Costura? Million ang subscribers lang? Ano ba? Come on, Bungo. Alam ko gagawin mo. Tsaka duwag. Duwag ka. Diba? Yung pagnanakaw, sige, sasagutin ko ulit ito for the sake na maintindihan ng iba. Pag may tinatawag kasi tayong fair use. Ang fair use kasi, pag sinearch mo yan, ginagawa yan kahit si Attorney Libayan mismo, pumunta ka kay batas natin. Araw-araw nga yun kay Tulpo eh. Nilalakan niya yung video. Hindi pagnanakaw ng content yun. Diba? Ano ko na lang, balikan ko na lang pag lumabas na yung search. Ginagawa nila Boss Rino yan eh. Yung dahil ba pinupuri ni Boss Rino yung nirerakan niya, hindi na ba pagnanakaw yun? Same lang kami ng ginagawa, magkaiba lang kami ng sinasabi doon sa video. Basta ginamit ang video sa pagbibigay ng komentaryo, pagbibigay ng ginagamit sa teaching at news reporting, walang pagnanakaw doon. Ang pagnanakaw kasi, kukunin mo yung video, 'di ba? Ia-upload mo nang walang pagbabago. Parang nagiging secondary source yung channel mo do sa video. Sabi, asa ng rebat ko, tinamaan ka na naman, kaya mo wag niyo biglang bura na. Ayan gagamitin mo lang naman yung yung sorting sa comment section eh. Ayan pinorward ko sa iyo link, 'di ba? Hindi ka naman nag-reply sa akin. Ikaw nga hindi nagre-reply sa mga sinasabi ko, min eh. Tapos sasabihin mo, binura. Ano ba? Kita mo? Oo nga, tama po, halatang peke kasi, ito ba yung sinasabi mo na na alam na ng lahat? Di ba? Debunk ka na naman doon sa sinasabi mong alam na ng lahat. Sabing ganun, pangit ng video mo, camera mo ang laki. Mukha mo nakikita namin, hindi yung video na pinapakita mo, honest review lang. I do appreciate. Sabi ko, thanks, pero sa pagiging fake, wala kang masabi. Wala naman akong pakialam sa pagiging fake ni Bino. First all, hindi naman ako nanonood sa kanya. Come on! Di ba? Yung mga palusot eh. Wala naman ako alam sa pagiging fake. Laka pa lang sinasabi ko na fake, bakit affected ka? Diba? Sabi ganon, bakit po kaya may nangingialam sa vlog? React nyo din lahat mas famous sa YouTube. Ito yung sinasabi ko. Diba? Kung ang layunin ko lang ay yung binibintang sa akin para sa views and subscribers, mas maraming sikat dyan sa idol nyo. Maniwala kayo sa akin. Sabi ko, ikaw nga nangikialam sa akin, okay lang eh. Pag ako hindi pwede. So, sabi ko, fake. Ikaw lang may sabi. Ikaw nagsabi na lahat ng vlogger may script, di ba? Sabi ko ganun.
Lamuser ko ako sa'yo, ubusin mo lahat ng vlogger. Hindi! Ayoko. Gusto ko yung gusto kong i-content lang. Huwag niyo ko utusan. Bungo supporter ka ba or isa ka rin sa paminta na sabihin mo sa idol mo duwag? But, sabi nga ni User Blue, gigil match ka nanonood ka rin naman, inggit lang yan bungo. Walang pakialam kung saan kami mag-enjoy. Mag-enjoy kayo dyan. Hindi ko naman pinipigilan na kailan ko ba sinabi na huwag kayo mag-enjoy dyan. Mag-enjoy kayo. Kaya lang, masakit talaga malaman na fake kasi naaapektuhan kayo. Mag-enjoy kayo dyan. Kahit kailan hindi ko pinipigilan na huwag kayo mag-enjoy dyan. Kaya lang, kapag nalaman nyo na fake pala yung pinapanood nyo, mahirap nang mag-enjoy. Diba? Kapal ng face mo kaya nakamask para di ka mabato ng kamatis paglabas mo. Ano yun? Lumalabas ako, wala naman ako maskara. At least sila, dalawa lang dapat ikatakot na mabato ng kamatis. At least sila, walang dapat ikatakot na mabato ng kamatis. Mag-explore ka din, baka umiksi iyo sa tao. Nag-explore na nga ako eh. Ano ba? So yun lang tagal na natin higit 1 oras. Hindi pa ba naglo-load yung definition ng fair use? Tingnan natin kung makakakonect pa ha. Ay, ito. Oy, tangang master logo. O, ito. Hindi pag nanakaw ang isang bagay, di ba? The fair use doctrine in the Philippines. So, ito yung sinasabi, no? Ano ba yung fair use na tinatawag? Allows the use of copyrighted material without the copyright owner's permission for certain purposes. 'Di ba? Pinapayagan daw gamitin ang copyrighted material kahit wala na daw permiso ng copyright owner's request as long as nasa public yung video. Ano yung mga purpose daw na kailangan sa criticism. 'Di ba? Pwede, hindi pag nanakaw 'yon. Pag kinikriticize mo sa pag-comment or parody, news reporting, sa teaching, sa research, decompilation, and kung ano man yung mga nandyan. Di ba, men? Pasok yung ginagawa ko o hindi? Pasok, di ba? Debunk ka na naman, di ba? Yung sinasabi ko sa inyo, men, ano ba? Ano pa ba yung comment dito ni Master Logo? Isagad-sagarin na natin. Siguro naman satisfied ka sa mga sagot ko, di ba? Dahil puro ikaw lang yung nagko-comment sa akin. Wala. Ayaw na naman Anyway. So, mga kababayan ko, higit 1 oras na yan ha. Hopefully, bukas regular na tayo ng content. Maraming salamat po sa inyo lahat. At sa mga suporta, mga tao na nandyan pa rin sa pagbabalik ko. Maraming salamat po. Bye-bye.